Ang bayan ay naging abala sa pananabik habang nagaganap ang huling futsal match ng Japan laban sa Brazil sa stadium. Tinawag si Haru ng kaibigan niya at sinabi sa kanya na hindi nila mapapalampas ang laro ni Tennoji sa anumang paraan. Nagmamadali silang panoorin ang laban, at nanunood si Haru sa screen habang tumatalon si Tennoji sa kalangitan. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang espesyal na galaw, na tinatawag na Storm of Horizon, at umiskor ng goal. Nagsimulang magreklamo ang kaibigan ni Haru tungkol sa mga kakayahan ni Tennoji, habang si Haru ay namangha nang makita ang ganoong manlalaro. Isang grupo ng mga bata ang tumakbo sa futsal court para maglaro, ngunit sinabihan sila ng dalawang tamad na palaboy na umalis. Samantala, si Sakaki, na naglalakad sa court, ay nakita ito at sinipa ang bola sa isa sa mga mukha ng lalaki. Sinabi niya sa kanila na hayaan ang mga bata na maglaro. Kaya ang pangalawang lalaki ay sumugod sa kanya upang labanan siya. Maya-maya lang, pumasok si Haru dala ang kanyang bisikleta at bumagsak sa lupa. Sinabi niya sa iba na gusto rin niyang maglaro ng futsal sa court. Kaya't nag-aalok ang dalawang lalaki na magkaroon ng 2 versus 2 na laban at ang mananalo ay makakakuha ng court. Agad namang pumayag si Haru kahit na nananatiling atubili si Sakaki. Habang naghahanda ang magkabilang koponan para sa laban, sinabi ni Haru kay Sakaki na nagsimula siyang maglaro ng futsal kamakailan. Nagsimula ang laban, at sinabihan ni Sakaki si Haru na ipasa ang bola sa kanya. Sinunod siya ni Haru, at nakuha ni Sakaki ang bola at umiskor ng goal. Sinabi niya kay Haru na panoorin lamang ang kanyang paglalaro dahil siya ay isang baguhan, at pagkatapos ay umiskor ng isa pang goal ng mag-isa. Kinuha niya muli ang bola. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinipa ng isa sa mga kalaban ang kanyang paa, dahilan sa kung saan siya ay bumagsak. Pagkatapos ay tumakbo ang kanyang kalaban para umiskor ng goal, ngunit nailigtas ito ni Haru sa pamamagitan ng pagtama ng bola sa halip. Pagkatapos ay kinuha niya ang bola at umiskor ng isang goal. Ang iba pang dalawang lalaki ay nagsimulang magtalo na hinarang ni Haru ang goal gamit ang kanyang mga kamay, dahil sa kung saan hindi sila nakakuha ng score, at ang mga bagay ay uminit. Ngunit isa pang cool lukang dod ang humarang sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ihinto ang pakikipag-away sa harap ng mga bata, at kinikilala siya ng lahat bilang under-18 player na si Sukiyoka. Tumakas ang mga lalaki nang makita siya, at sinabihan ni Sukiyoka sina Haru at Sakaki na dumaan sa gym para sa isang futsal practice. Nagpapasalamat ang mga bata sa kanilang tulong. Pagkatapos, huli na dumating sina Haru at Sakaki para sa seremonya ng pagpasok sa paaralan ng Koyo. Pinagalitan sila ng guro, at magkaklase din pala silang dalawa. Tinanong ni Haru si Sakaki kung sasali ba siya sa futsal club, at nakita ang kanyang saloobin, naalala ni Sakaki ang kanyang nakaraan. Pareho silang nagtungo sa gym kung saan nakikipaglaro si Sukiyoka sa kanyang kakampi na si Sabaki, at sinabi sa kanya na maglalayon sila sa nationals sa pagkakataong ito dahil huling taon na nila. Tumatakbo si Haru sa gym at nagsimulang mamangha sa mga kakayahan ni Sukiyoka. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sukiyoka ang kanyang sarili bilang kapitan at sinabi sa kanila na si Sabaki ay ang bise-kapitan ng koponan. Sa sandaling iyon, ang isa ay tumatakbo sa gym at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ryo. Nakipag-fangirl siya kay Sukiyoka at sinabi kay Haru na isa talaga si Sukiyoka sa mga under-18 na manlalaro. Tinanong ni Haru si Sukiyoka kung kilala niya si Tennoji at sumali siya sa futsal dahil sa kanya. Si Sakaki, ang lokal na naghahanap ng atensyon, ay nagtanong kay Sukiyoka kung kailan magsisimula ang pagsasanay, at sinabi ni Sabaki kay Haru na si Sakaki ay talagang sikat din sa kanyang paglalaro. Pinupuri ni Haru ang kanyang husay at sa sandaling iyon, dumating ang manager ng club na si Yosemi. Sinabi niya sa kanila na hinahanap ng ilang mga tulisan ang mga miyembro ng futsal club sa courtyard ng paaralan. Ang mga wannabe na tulisan noon, na talagang kabilang sa Jiakiren High School, ay tinakot ang mga estudyante kasama ang isa pa nilang kaibigan, at nakipag-away sila sa isang blonde. Hinaranggan ng blonde ang isa nilang sipa, at si Ryo at ang iba pa ay sumugod sa eksena. Hinahamon ng miyembro ng Jiakiren si Sukiyoka sa isang futsal match upang maghiganti para sa laban sa umaga, at lahat sila ay sumang-ayon na maglaro sa Sanson Park. Pagkatapos, ang mga manlalaro ay naghahanda para sa laban, at sinabi ni Haru kay Ryo na siya ay isang baguhan ngunit mahusay sa paglalaro ng futsal.
Sinabi ni Tsukioka sa bawat manlalaro ang kanilang posisyon, at nagsimula ang laban. Naalala ni Sabaki ang mga salita ni Tsukioka na gusto niyang makita kung ano ang hinaharap para sa kanila. Si Sakaki ay inagaw ang bola, at tumalon sa iba pang miyembro ng koponan at siya ay nakapuntos ng isang goal. Muli niyang inagaw ang bola, at hiniling sa kanya ni Haru na ipasa ang bola, ngunit hindi niya ito pinansin at umiskor ng isa pang goal. Si Yosemi ay humanga sa talento ni Sakaki, habang ang iba pang mga miyembro ng koponan ay nagsimulang mapagtanto na si Sakaki ay isang nag-iisang egoist. Nakuha muli ni Sakaki ang bola, at sa pagkakataong ito ay ipinasa niya ang bola kay Tsukioka, na ipinasa ito kay Ryo. Pagkatapos ay sinipa niya ito kay Haru, ngunit na-miss ni Haru ang bola, at pinagalitan siya ni Sakaki dahil sa pagiging walang silbi. Napansin ito ni Tsukioka at naisip niya na ang koponan ay magkakaroon ng maraming problema sa hinaharap. Sa Okazen High School, ang goalie ay nakaligtaan ang isang shot, at sinabi sa kanya ni Tennoji na umalis dahil wala siyang silbi. Hinarang ng dalawang kalaban si Sakaki habang sinabihan siya ni Haru na ipasa ang bola, at sinabi ni Sabaki kay Haru na dapat siyang lumipat sa isang posisyon kung saan madaling maipapasa sa kanya ni Sakaki ang bola. Si Ryo ay nagsimulang tumakbo ng ligaw patungo sa goal, at nang makuha niya ang bola mula kay Sakaki, gumawa siya ng dragon headshot move na nakapuntos ng goal. Para sa susunod na paglalaro, hinihila ng kalaban na manlalaro si Tsukioka, na nagpapahintulot sa kabilang koponan na maka-score ng goal. Nag-anunsyo si Yosemi ng foul, ngunit sinimulang akusahan siya ng kabilang koponan na pinapaboran ang koponan. Sinabihan ni Tsukioka ang koponan na tanggapin ang foul play, at nagpatuloy ang laban. Ang ibang koponan ay nagpatuloy sa kanilang mga hindi maganda na taktika habang itinutulak nila ang mga manlalaro, at sa ganitong paraan ay nakaka-score sila ng 2 pang goal. Sa wakas, may natitira pang ilang segundo at pantay na score, nagpasya sina Ryo at Sakaki na umiskor muli para manalo. Dalawang gwapong lalaki ang tumungo sa Koyo High, at ang isa sa kanila ay nagkomento na interesado siyang makita kung gaano ang pagbuti ni Tsukioka mula noong siya ay pumunta sa Spain. Sa natitirang 16 na segundo, ipinasa ni Sakaki ang bola kay Haru, na ipinasa ito kay Ryo. Pagkatapos ay natanggap ni Tsukioka ang bola, ngunit bago siya maka-score ng maayos, naharang siya, at ang bola ay napunta kay Haru. Pagkatapos ay inilabas ni Haru ang isang magarbong galaw kung saan iniikot niya ang kanyang kamay at sinipa ang bola patungo sa goal. Ang Koyo High ay nanalo sa laro ng PAM ito na ang sipol. Nagsimulang matuwa si Haru dahil sa sarili niyang galaw, at nagsimulang yumangal ang kanyang kalaban na sinipa siya ni Haru, dahil sa kung saan hindi binibilang ang goal. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang gwapong lalaki at sinabi kay Haru na ang kanyang shot ay walang kamali-mali. Napagtanto ng wannabe tulisan na ang dalawang gwapong lalaki ay mula sa isang Dalbert School, na sikat sa pagkakaroon ng mga anak ng mga sikat na politiko at negosyante, kaya tumakas sila. Ang blonde dude na nagngangalang Kashirogi ay nagsabi kay Tsukioka na ang kanyang score ng koponan ay isang kahihiyan. Pagkatapos ay umalis siya pagkatapos sabihin sa kanya na hindi siya makapaghintay na maglaro laban sa kanyang koponan sa Fresh Cup. Sinabi ni Sabaki kay Haru na ang Fresh Cup ay isang pambansang futsal tournament na gaganapin sa susunod na buwan at plano nilang lumahok. Nasasabik si Haru na marinig ito, at sinabi sa kanya ni Sakaki na makakasagabal lang siya kung maglalaro siya. Sinabihan ni Tsukioka ang koponan na magpahinga at opisyal na tinatanggap ang lahat sa koponan. Pinag-uusapan ng dalawang gwapong lalaki ng Dalbert School si Tsukioka at ang kanyang team habang pabalik sila. Kinabukasan, bumangon si Haru at tumungo sa futsal gym sa madaling araw. Nagsasanay siya ng futsal ng mag-isa hanggang sa dumating si Sakaki. Pagkatapos ay ipinakita ni Sakaki ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagsipa ng bola mula sa malayong distansya, ngunit hindi naabot ng bola ang goal. Pagkatapos ay nilalaro niya ang bola sa kanyang sarili habang si Haru ay patuloy na nagsasalita na para bang ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Sinabi sa kanya ni Sakaki na hindi sapat ang magsaya sa futsal dahil mas mahalaga ang pagkapanalo. Hindi pinansin ni Haru ang kanyang mga salita, at tinawag siyang muli ni Sakaki na isang baguhan dahil sa pagkakaroon ng mga walang muwang na pag-iisip. Nang maglaon, ang lahat ay nagsasanay ng futsal, at sina Sakaki at Haru ay magkapares. Hindi sinasadyang natapos ni Haru na mapatid si Sakaki,
At nang sabihin sa kanya ni Yosemi na bawal ang pagpatid, napagtanto ng team na talagang hindi alam ni Haru ang mga opisyal na panuntunan ng futsal. Pagkatapos ay dinala ni Sabaki si Haru sa isang tabi at iniabot sa kanya ang 12 ng mga libro ng futsal upang madrill niya ang mga panuntunan ng futsal sa kanyang ulo. Pareho silang bumalik sa ibang pagkakataon kasama si Haru na tila halos sawi na. Maya-maya lang, may mga estudyanteng dumating sa gym. Sinabi nila kay Sukiyoka na umalis sila sa koponan pagkatapos umalis si Sukiyoka papuntang Spain dahil nawalan sila ng interes at gusto nilang bumalik ngayong bumalik na siya. Tinanggihan ni Sukiyoka ang kanilang alok at sinabi sa kanila na plano niyang dalhin ang koponan sa nationals sa lalong madaling panahon, kaya hindi sila makakasabay sa koponan. Pagkatapos, tinanong siya ni Sabaki kung isang magandang ideya ang pagtanggi sa mga dating miyembro, at ipinaalala niya sa kanya na hindi kailanman umalis si Sabaki sa koponan nang wala siya, kahit na nagkaroon siya ng pagkakataon sa nakaraan. Nang malapit nang umalis si Sukiyoka patungong Espanya, sinabi sa kanya ni Sabaki na pamamahalaan niya ang club kapag wala siya at hindi na siya makapaghintay na makipaglaro muli sa kanya. Sa kasalukuyan, humihingi ng paumanhin si Sabaki kay Sukiyoka para sa hindi pagpapanatili ng club ng maayos, at sinabi sa kanya ni Sukiyoka na gagawa sila ng isang mahusay na koponan sa mga bagong unang taon. Kinabukasan, nag-ensayo ang koponan kung saan hindi ipinapasa ni Sakaki ang bola sa sinuman habang kaharap niya si Sabaki, sa halip ay nilampasan niya siya at na-score ng mag-isa ang goal. Kaya't ang iba ay nagsimulang magreklamo na hindi niya ipinapasa ang bola sa kanila. Sinasabi niya sa kanila na maaari niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Kaya ipinangangaral ni Sukiyoka sa kanya na ang futsal ay isang team sport na hindi dapat laruin ng makasarili. Hindi siya nakikinig sa kanya, sa halip, siya ay nagpapahinga at umalis. Inihayag ni Rio na si Sakaki ay may mga katulad na problema sa kanyang koponan sa middle school, dahil sa kung saan siya ay nabench sa kanyang huling paligsahan. Naalala ni Sakaki kung paano siya pinagalitan sa paglalaro ng mag-isa noong nakaraan at kung paano siya iniwan ng lahat. Sinabi sa kanila ni Sabaki na hindi sana sisimulan ni Sakaki ang futsal kung gusto niyang laruin ito ng sarili lang dahil ang futsal ay isang team sport. Pagkatapos ay sumugod si Haru kay Sakaki upang tanungin siya kung bakit hindi siya pumapasa sa bola, at sinabi sa kanya ni Sakaki na makaka-score siya ng higit pang mga goal ng mag-isa. Sinabi rin niya sa kanya na hindi niya ito kinikilala bilang kanyang teammate dahil hindi man lang niya matanggap ng maayos ang kanyang mga pasa, kaya nangako si Haru na kikilalanan niya siya. Kinabukasan, ibinahagi ni Sukiyoka ang kanyang plano kay Sabaki na kinabibilangan ng pagbuo ng pinakamahusay na koponan. Pagkatapos ay sinabi niya sa bawat miyembro ang kanilang opisyal na posisyon sa koponan at sinabi kay Sakaki na siya ang magiging play caller, na nangangahulugang gagana siya bilang offensive cornerstone na titiyakin na gumagana ng maayos ang team. Hindi ito gusto ni Sakaki, at sinabi sa kanya ni Sukiyoka na ang kanyang posisyon ay kinakailangan upang gawin silang pinakamahusay na koponan dahil ang posisyon ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnayan sa iba. Iniisip ni Sakaki kung kaya niya ba talaga itong gawin. Sa Dalbert School, sinabi sa kanya ng mga kasamahan ni Kashiragi na sa wakas ay makukuha na niya ang gusto niya sa pamamagitan ng nominasyon ng Fresh Cup. Samantala, sinabi ni Yosemi sa koponan na wala na ang mga nominasyon ng Fresh Cup at ang una nilang kalaban ay sa Dalbert School. Nagkomento si Yosemi na matagal na mula noong nakipaglaro si Sukiyoka kay Kashiragi, at sinabi ni Rio kay Haru na dating mga kasamahan ni Sukiyoka sina Kashiragi at Tennoji sa under-18 team. Nagkomento din siya na dati nilang nabuo ang tatlong tatsulok sa itaas na si Tennoji ang nasa itaas at sikat na sikat silang tatlo. Tinatalakay ng koponan ang kanilang diskarte para sa laban-laban sa paaralan ng Dalbert, at sinabi ni Sukiyoka sa lahat ang tungkol sa mga miyembro ng koponan ng Dalbert. Ibinunyag ni Rio na nakipaglaro siya sa ilan sa kanila noong middle school at ang kanilang paglalaro ng koponan ay palaging napaka-coordinated. Kinumpirma ito ni Sukiyoka at ipinaliwanag na talagang mahusay ang pagkakaugnay ng mga miyembro ng koponan, dahil sa kung saan gumagawa sila ng maraming magkakaugnay na goal. Sinabi niya sa koponan na magsanay sa kanilang pagpasa at palakasin ang kanilang depensa kung nais nilang manalo laban sa Dalbert. Sa panahon ng break, tinanong si Haru ng kanyang mga kaibigan kung paakit ba si Sakaki sa team dahil palagi siyang mag-isa.
Pagkatapos, nag-practice si Haru ng futsal move, at ipinaliwanag niya kay Ryo na gusto niyang magsikap dahil palaging nag-aaral at nagbabasa si Sakaki sa kabila ng pagiging isang prodigy. Ipinaliwanag niya na gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, kaya sinamahan din siya ni Ryo sa pagsasanay. Sa Dalbert School, sinusuri ng kanilang miyembro ang mga miyembro ng koponan ng Koyohai. Samantala, bumisita si Ryo sa ramen shop ni Taiga. Sinabi niya kay Taiga na may isang malaking tournament na tinatawag na Fresh Cup na paparating at kailangan ng Koyo team ang kanyang tulong. Ipinaalala niya sa kanya na umalis na siya sa futsal, ngunit hindi siya pinakinggan ni Ryo at patuloy siyang kinukumbinsi na sumali muli sa futsal. Pareho silang may sentimental na moment kung saan sumisigaw si Ryo na hihintayin niya ang kanyang pagbabalik at naniniwala siya sa kanya habang lumalayo si Taiga. Nasaksihan ni Haru ang dramatikong eksenang ito, at pagkatapos ay ibinunyag sa kanya ni Ryo na sila ni Taiga ay dating magkakaibigan noong bata pa sila na laging magkasama sa nakaraan. Si Ryo ay gumaganap ng walang kamali-mali sa isang laban sa middle school, kaya ang kanyang mga kalaban ay nagpa siya na maglaro ng madumi sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya at paghagis sa kanya sa lupa. Tumakbo si Taiga sa kanyang tabi, at nang ang isa sa iba pang miyembro ng koponan ay tinutuya si Ryo, nakipag-away si Taiga sa kanya at sa huli ay napatalsik sa laban. Pagkatapos, naging kakaiba ang mga bagay sa pagitan ni Taiga at ng koponan, kaya sa huli ay huminto siya sa paglalaro. Sa kasalukuyan, pareho silang nanunood habang ang isang TV segment ay nag-play na nagtatampok ng mga detalye tungkol sa isang dating pambansang manlalaro ng Hapon na si Arashi Yamato, na pumunta sa South Africa upang magturo ng mga pangkat ng mga bata. Sa panahon ng pagsasanay, sinubukan ni Tsukioka na maka-score ng goal, at nang pigilan ito ni Sabaki, bahagyang nasaktan ang kanyang mga daliri. Isang araw na lang ang natitira bago ang laban, tumatakbo si Haru sa gabi habang iniisip ni Taiga ang tungkol sa pagsali sa futsal. Si Sakaki ay nagsasanay mag-isa, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Tsukioka na nagtatanong kung okay lang sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Tsukioka na magtiwala sa kanyang mga kasamahan sa koponan para sa laban sa susunod na araw, at sinabi sa kanya ni Sakaki na gagawin nila ang kanilang makakaya. Samantala, dumating din si Taiga sa labas ng stadium. Ipinasa muli ni Tsukioka ang bola kay Sakaki, at sa pagkakataong ito ay hinaranggan ni Koga si Sakaki sa pag-usad. Sinabi niya sa kanya na hindi magandang damaykit ng sobra sa bola, at pagkatapos ay inagaw niya ang bola. Inagaw ni Haru ang bola mula sa isa sa mga manlalaro ng Dalbert, ngunit sa sandaling iyon ay nabawi ng goalie ng Dalbert ang bola mula sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa goal, at habang naghahanda si Sabaki na harangan ang kanyang shot, ipinasa na lang ng goalie ang bola kay Kashiragi, na umiskor ng goal mula sa gilid. Si Futaba mula sa Dalbert ay nagsimulang mag-alala na hindi siya kapaki-pakinabang, kaya siya ay pinalitan, at isa pang manlalaro na nagngangalang Sei ang sumali sa laban. Magkaharap sina Sei at Tsukioka, at nilampasan ni Sei si Tsukioka sa pamamagitan ng paggawa ng backpass. Pagkatapos ay nakipagtambalan siya kay Kozanen, at pareho silang patuloy na nagpapasa ng bola sa pagitan nila habang nagmamadali sila patungo sa goal. Sa huling sandali, ipinasa ni Sei ang bola kay Kozanen na umiskor ng ikatlong goal. Namangha si Haru na parang bata sa mga galaw ni Kozanen, at para sa susunod na paglalaro ay iniisip ni Sakaki sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ng tulong ng kanyang mga kasamahan sa koponan upang makapuntos ng goal. Sinisigawan siya ni Ryo na ipasa ang bola, kaya muling gumawa ng over-the-top pass si Sakaki na lumabas ng court. Sa susunod, agresibong inagaw muli ni Sakaki ang bola, at sa pagkakataong ito ay hindi na niya ipinapasa ang bola kay Ryo. Kahit na patuloy siyang hinaharangan ng mga manlalaro ng Dalbert, dinadaanan niya ang lahat ng mga manlalaro at, gamit ang kanyang espesyal na hakbang na tinatawag na Star Gravity, umiskor siya ng goal. Nagpapatuloy ang laban habang sama-sama si Taiga sa mga manunood mula sa isang tabi. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Ryo na umiskor ng goal ngunit hinarang ng goalie ang kanyang shot. Naisip ni Tsukioka na kailangan nilang umiskor ng isa pang goal bago mag-halftime, at sa sandaling iyon ay umiskor ng goal si Kashiragi. Si Tsukioka ay nagsimulang magkaroon ng mga isyu sa galit, kaya siya ay sumugod at nakapuntos ng goal. Ang bola ay napupunta kay Sei pagkatapos, at siya at si Kozanen ay nagpasa muli ng bola sa isa't isa.
Umiskor sila ng isa pang goal, at ang halftime ay inihayag kung saan nangunguna ang Dalbert ng 3 puntos. Sa halftime, nagkomento si Koga na siya ay nadismaya nang makita ang pagganap ng koponan ng Koyo, at pinaalalahanan ni Kashiragi ang kanyang koponan na patuloy na umiskor sa second half. Sinabi ni Haru sa koponan na maaari silang bumawi sa second half, kaya tinawag siya ni Sakaki na baguhan at pareho silang nagsimulang magtalo muli. Pinakalma sila ni Sukiyoka at tinanong si Sakaki kung sa tingin ba niya ay ginawa nila ang pinakamahusay na hakbang dahil siya ang play caller. Ipinaalala sa kanya ni Sakaki na siya lang ang nakapuntos ng goal at hindi niya alam kung ginagawa niya ng maayos ang mga tungkulin ng isang play caller. Nagpa siya si Ryo na palakasin ang kanyang laro nang makita ang gayong pag-uugali, at nang magsimula ang second half, nagmamadali siya sa goal ngunit hinarang siya ni Koga. Natapos siyang itinulak sa lupa ni Koga, at tumakbo si Taiga sa gilid ni Ryo. Nang makita niya ito, sinabi sa kanya ni Ryo na labis siyang nag-aalala at tinanong siya kung sa wakas ay sasama na siya sa koponan, ngunit tinanggihan lamang ni Taiga ang kanyang alok. Si Ryo ay nagsimulang humagulgol sa ikalibong pagkakataon na talagang gusto niyang makipaglaro kay Taiga at tinanong si Taiga kung ganoon din ba ang nararamdaman niya. Noong nakaraan, pagkatapos ma-kick out si Taiga sa team, tinanong ni Ryo si Taiga kung okay lang ba siya dito, at sumagot si Taiga na ayaw niyang magkagulo si Ryo. Sa kasalukuyan, sinabi ni Taiga kay Ryo na gusto niyang makipaglaro sa kanya, at pareho silang nag-high five. Ang referee ay nag-anunsyo ng isang libreng sipa para sa Dalbert dahil tila sinadya ni Ryo na tumakbo kay Koga, at sinabi ni Sabaki kay Ryo na okay lang dahil maaari nang ipagtanggol ni Taiga ang goal ngayon, at nangako si Taiga na haharanggan ang goal. Para sa libreng sipa, gumawa ng shot si Kazanen patungo sa goal. Ginagamit ni Taiga ang kanyang espesyal na galaw, Tiger Roar Flight, upang harangan ang goal at pagkatapos ay ihagis ang bola kay Ryo. Dumaan si Ryo sa mga manlalaro ng Dalbert at iniisip kung gaano kagaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang nasa likuran niya si Taiga na nagtatanggol sa goal. Ipinasa ni Ryo ang bola kay Haro habang papalapit siya sa goal, na ipinasa ito pabalik sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espesyal na hakbang na tinatawag na Dragon Headshot para maka-score ng goal. Ipinagdiriwang ni Taiga at Ryo ang goal, at sinabi ni Ryo kay Haru na alam niyang babalik si Taiga. Pagkatapos ay umiskor si Sakaki ng isa pang goal na nagtatabla sa score ng parehong mga koponan. Nag-anunsyo si Kashiragi ng timeout at sinabihan ang kanyang koponan na magsimulang maglaro ng seryoso dahil malapit nang matapos ang laro. Sinubukan muli ni Sakaki na umiskor ngunit nakaharang ang goalie sa kanyang shot. Ang bola ay napupunta kay Koga, na ipinasa ito kay Sei, at sila ni Kazanen ay parehong gumamit ng kanilang espesyal na paglipat na tinatawag na Gemini Twins, kung saan sila ay patuloy na nagpapasa ng bola sa pagitan nila at umiskor ng isa pang goal. Pagkatapos ay ipinasa ni Ryo ang bola kay Sakaki, at sinabihan siya ni Sukiyoka na ipasa ang bola pabalik, ngunit napansin ni Sakaki na 2 minuto na lang ang natitira bago matapos ang laro, kaya siya ay nagmamadaling mag-isa sa goal. Natapos ni Kashiragi ang pag-agaw ng bola mula sa kanya, at pagkatapos ay ipinasa niya ang bola kay Kazinan na umiskor ng isa pang goal na may 3 puntos na puwang. Sinabihan ni Sukiyoka ang kanyang koponan na bumalik sa kanilang mga posisyon, at napansin ni Sakaki na tila nasa isang uri ng ulirat si Haro. Sinubukan ni Sei na makipagtambol muli kay Kazanen, ngunit hinarang siya ni Sukiyoka at ipinasa ang bola kay Sakaki. Sa wakas, ginawa ni Sakaki ang hindi maisip at ipinasa ang bola kay Ryo. Biglang tumakbo si Haru sa court kaya ipinasa ni Ryo ang bola sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ni Haru ang kanyang espesyal na galaw upang sipain ang bola. Ang bola ay hindi umabot sa goal, at ang laban ay nagtatapos sa Dalbert bilang ang nagwagi sa pamamagitan ng 3 puntos na agwat. Pagkatapos, sinubukan ni Yosemite na pasayahin ang koponan, at ipinaalala sa kanya ni Sakaki na natalo ang koponan. Pagkatapos ay masiglang ibinalita ni Haru na kailangan nilang magsanay ng mas mabuti, at ang kanyang positibong saloobin ay nagpapasaya rin sa iba. Sinabi ni Sukiyoka sa koponan na napagtanto nila ngayon ang kanilang mga kahinaan, habang iniisip ni Sakaki kung paano nakatulong sa kanila ang paglalaro sa koponan ng Dalbert sa pag-score ng mga goal. Sa kanyang panaginip, si Haru ay nagsasanay ng futsal bilang isang bata. Pagkatapos ay iiwan siya ng kanyang ama kahit na paulit-ulit niyang tinatawag siya, at nagising siya na may luha sa kanyang mga mata.
Pagkatapos ay pumunta si Haru sa paaralan kung saan nadatnan niya si Sakaki na nagsasanay ng futsal ng mag-isa. Nagkomento si Sakaki na ang kanilang mga laro ay maaaring umunlad din kung matututo silang pumasa ng mahusay tulad ng sa Dalbert, at tinawag siya ni Sakaki na isang baguhan para sa pagkakaroon ng gayong mga saloobin. Ipinahayag ni Haru na pagkatapos ng maraming pagsasanay, malalampasan niya siya sa lalong madaling panahon, at sa sandaling dumating din ang iba pang mga manlalaro ipinakilala ni Tsukihyoka si Taiga sa koponan, at ipinaliwanag ni Taiga na nabigo siyang ipagtanggol ang ilan sa mga goal, na isang kabiguan sa kanyang bahagi. Ngunit sinabihan siya ni Sabaki na ipagmalaki ang kanyang kakayahan. Si Tsukihyoka pagkatapos ay nagbigay sa koponan ng isang masiglang pahayag na ang Dalbert ay isang koponan na madalas umabot sa nationals, at na sila ay magsisikap hanggang sa maaari silang makipagkumpetensya sa isang mas mahusay na paraan sa darating na Summer Sky Cup, na isa pang pambansang futsal tournament. Si Sakaki at Haru ay muling nagsimulang magtalo tungkol sa isang bagay na walang halaga, habang si Ryo ay nagtataka kung bakit si Sakaki ay napakahirap makipag-ayos kay Haru. Pagkatapos ay sinabi ni Haru kay Tsukihyoka na gusto niyang gumaling at humingi sa kanya ng ilang tip. Sinabihan siya ni Tsukihyoka na pagbutihin ang kanyang katumpakan at ang kanyang pagpoposisyon para sa isang solidong depensa. Sinabi niya sa koponan na simulan ang kanilang warm-up, habang dinadala niya si Sakaki sa isang tabi at tinanong siya tungkol sa kanyang opinyon sa kanilang nakaraang laro. Sinabi niya kay Sakaki na ang mga kasanayan sa pagpasa ng Dalbert ay nakatulong sa kanila sa pagkapanalo sa laro at kailangan din niyang magsanay sa pagpasa para makakuha ng mga resulta. Tumanggi si Sakaki na hindi niya ito magagawa at sa halip ay hiniling niya kay Tsukihyoka na maging play caller sa halip. Ipinaliwanag ni Tsukihyoka na si Haru ay nag-improve ng husto sa maikling panahon kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang team, at dahil lang kay Sakaki mismo kaya si Haru ay napabuti ng husto. Tinitiyak niya sa kanya na mayroon siyang puwersang nag-uudyok sa iba, kaya dapat niyang subukang mas maging isang play caller upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Pinagsama-sama niya sila ni Haru at hiniling sa kanila na magsanay sa pagpasa ng bola sa pagitan ng isa't isa. Pareho silang tumututol, ngunit hindi sila pinakinggan ni Tsukihyoka. Iminumungkahi ni Haru kay Sakaki na maaari silang maharap sa isang problema kapag ipapasa ni Sakaki ang bola sa kanya, kaya upang subukan ang teoryang ito, nagsasanay sila sa pagpasa ng bola sa pagitan ng isa't isa. Gaya ng inaasahan, kapag ipinasa ni Sakaki ang bola kay Haru, hindi niya ito natanggap ng maayos, at binato siya ni Sakaki ng mga masasama na komento. Pareho silang nagsimulang makipagtalo sa isa't isa habang ang iba ay nanunood ng kanilang mga drama. Pagkatapos ay nagreklamo si Haru kay Tsukihyoka na si Sakaki ay hindi nagsasanay sa kanya, at pinayuhan sila ni Tsukihyoka na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba. Nakakuha ng ideya si Ryo na pagbutihin ang kanilang koordinasyon, kaya pagkatapos ng klase ay dinadala niya silang dalawa sa isang arcade kung saan sila ni Taiga ay magkasamang naglalaro ng drum game. Ipinaliwanag niya na ang mga laro ay makakatulong sa kanilang pag-synchronize, kaya sina Sakaki at Haru ay naglalaro din ng parehong laro. Maganda ang score nila pero hindi pa rin tumutugma sa kanilang ritmo. Susunod, sinubukan nila ang isang shooting game kung saan naglalaro si Sakaki ng mag-isa nang hindi tinutulungan si Haru. Sa susunod na laban, pareho silang kailangang sumakay ng scooter, ngunit patuloy silang nagkakagulo dahil sa masamang koordinasyon, at pinagtatawanan pa sila ng ilang bata. Pagkatapos, sinabi ni Sakaki kay Haru na hindi nila ito magagawa sa pagitan nila, at sinisikap ni Haru na tiyakin sa kanya na kailangan lang nilang magsanay pa. Umalis si Sakaki habang si Ryo ay nagtataka kung naitulak niya ba silang dalawa ng malakas. Kinabukasan, sinabi ni Yosemite kay Haru na ang koponan ni Tennoji na Akazanhai ay nagkakaroon ng quarterfinals match sa Tokyo, kaya nagpa siya si Haru na panoorin ang laban. Hinahangaan ni Yosemite kung paano lumipat si Haru mula sa Amerika patungong Japan dahil lang kay Tennoji, at tinanong pa niya si Haru kung hindi nag-aalala ang kanyang mga magulang sa kanya, ngunit sinabi ni Haru na wala silang pakialam. Pagkatapos ay pumunta si Haru sa Tokyo upang manood ng laban, at sa daan ay tinulungan niya ang isang matandang babae sa pagdadala ng mga bagahe. Dumating siya ng huli sa stadium kung saan sa halip ay nadatnan niya si Sakaki, at ipinahayag sa kanya ni Sakaki na natapos na ang laban ng Akazanhai. Tumakbo si Haru at tuluyang nabangga si Tennoji. Siya ay sumigaw kay Tennoji tungkol sa pagiging isang napakalaking fanboy,
habang napagtanto ni Tennoji na si Haru ay kamukha ng isang tao. Hiniling niya kay Tennoji na makipaglaro sa kanya, at kahit ang kapitan ng Akazenhai ay humiling sa kanya, kaya sa wakas ay pumayag si Tennoji. Hinahanap ni Sakaki si Haru habang magkaharap sina Haru at Tennoji sa futsal match. Mula sa get-go, naaga ni Tennoji ang bola at umiskor ng goal. Tinanong niya si Haru kung nagbibiro ba siya sa kanya, at ipinaliwanag ni Haru na kinakabahan siya dahil nakikipaglaro siya sa kanyang idolo. Nagpupumilit si Haru na makipaglaro laban sa kanya, at nagkomento si Tennoji na nakakadismaya na makitang napakasama ng paglalaro ng anak ni Arashi Yamato, na nangangahulugang hindi siya tinuruan ng kanyang ama kung paano maglaro ng futsal. Ipinagtanggol ni Haru na walang kinalaman ang kanyang ama sa kanyang paglalaro, at sumagot si Tennoji na malamang na pinabayaan siya ng kanyang ama. Nag-trigger ito kay Haru, at sinubukan niyang maglaro ng mas mahirap sa susunod na paglalaro, ngunit madaling naaga ni Tennoji ang bola mula sa kanya at ginamit ang kanyang espesyal na hakbang na tinatawag na Storm of Horizon para maka-score ng goal. Inihayag niya na si Arashi ang talagang nagturo sa kanya ng galaw na iyon, at naalala ni Haru kung paano tumanggi ang kanyang ama na ituro sa kanya ang galaw kahit na tinanong niya siya sa nakaraan. Pagkatapos ay umalis si Tennoji na iniiwan ang isang nalulumbay na Haru. Sinubukan siya ni Sakaki na pasiglahin, at sinabi niya kay Sakaki na sana hindi na lang siya naglaro ng futsal. Umalis si Sakaki pagkatapos sabihin sa kanya na talagang disappointed siya sa kanya. Kinabukasan, hindi pumapasok si Haru sa paaralan, at sinabi ni Tsukioka sa koponan na siya ay nagdi-day off. Inihayag ni Sakaki, ang nonchalant friend, na maaring hindi na babalik si Haru, at pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang nakita noong huling araw. Nagtalo si Ryo na babalik si Haru dahil idolo niya si Tennoji, at sinabi ni Sakaki sa lahat na sumuko kay Haru. Ibinahagi ni Tsukioka na siya mismo ang makikipag-ugnayan kay Haru at sinabihan ang koponan na magsimulang magsanay. Sa panahon ng pagsasanay, si Sakaki ay nananatiling nakakagambala habang inaalala niya ang mga nakaraang pag-uusap ni Haru sa kanya, habang sinusubukan ni Ryo na tawagan si Haru at nabigo. Si Haru ay nakahiga sa kanyang kama sa bahay at pagkatapos ay binuksan ang kanyang telepono upang makita ang mga hindi nasagot na tawag mula kay Ryo. Nagsimula siyang maghanap tungkol kay Arashi online ngunit tumanggap ng tawag mula kay Tsukioka. Tinawag siya ni Tsukioka sa labas para makipagkita at tinanong kung bakit siya nalulungkot pagkatapos ng laban nila ni Tennoji. Kaya't inihayag niya na si Arashi ay ang kanyang ama na dating idolo rin niya. Ibinunyag niya na madalas siyang nakikipag-futsal match kay Arashi noong bata pa siya, ngunit noong lumaki siya isang araw, iniwan ni Arashi ang kanyang pamilya 9 na taon na ang nakakaraan at hindi na bumalik. Pagkaalis ng kanyang ama, nagpasya si Haru na hindi na muling maglaro ng futsal, ngunit isang araw ay nakakita siya ng laban ni Tennoji kung saan binigyan siya ng inspirasyon ni Tennoji na magsimulang maglaro muli ng futsal. Ipinaliwanag niya kay Tsukioka na sa kanyang isipan, pinalitan ni Tennoji ang imahe ng kanyang ama, at na ang kanyang ama ay palaging nasa kanyang puso kahit gaano pa niya ito subukan na kamuhian siya. Pagkatapos ay umiyak siya, kaya kailangang tapikin ni Tsukioka ang kanyang likod hanggang sa kumalma siya. Sinabi sa kanya ni Haru na natatakot siya na lagi niyang hinahabol ang anino ng kanyang ama. Binibigyan siya ni Tsukioka ng mga salita ng paninindigan na siya ay bumubuti araw-araw, kaya dapat siya ay hinihimok ng parehong mabuti at masamang bagay. Tinanong siya ni Tsukioka kung ang pagmamahal niya sa kanyang ama at kay Tennoji ang tanging dahilan para sa futsal, at ipinaalala rin sa kanya na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sinabi niya sa kanya na lahat sila ay naghihintay para sa kanya. Kinabukasan, hindi pa rin pumapasok si Haru sa paaralan, at iminungkahi ni Ryo na pumunta sa kanyang bahay para kausapin siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Taiga na hiniling ni Tsukioka sa kanilang lahat na bigyan ng espasyo si Haru. Si Sakaki ay dumaan sa kanila, kaya hinarap siya ni Ryo at tinawag siyang cold-hearted. Ipinaalala niya sa kanya na si Haru ay palaging gustong makipaglaro sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Sakaki na wala siyang pakialam. Pagkatapos ng paaralan, sinabi ni Ryo kay Taiga na ang kanilang koponan ay talagang bumagsak, habang ang ikatlong taon at si Yosemi ay nag-uusap tungkol sa kawalan ni Haru. Sinabihan ni Tsukioka ang iba na panatilihin ang mataas na moral para sa kapakanan ng mga unang taon at sinabi kay Yosemi na hindi si Haru ang uri ng taong mabibigo. Kinabukasan,
hindi dumating si Haru, at si Sakaki ay patuloy na gumagawa ng mga pagkakamali sa kanyang pagsasanay. Hinarap siya ni Taiga pagkatapos at sinabi sa kanya na mabuti na lang umalis si Haru dahil hindi pa rin siya nakikisama. Nagalit si Sakaki pagkatapos marinig ito, ngunit sinabi niya kay Taiga na nagagalit lamang siya dahil hindi niya gusto kapag ang mga tao ay minamaliit ang futsal. Pagkatapos ay binigyan ni Yosemite si Sakaki ng 2 tiket para sa huling laban ng Akazanhai laban sa Dalbert at sinabihan siyang magbigay ng 1 tiket kay Haru. Pagkatapos ng klase, patuloy na inaalala ni Sakaki ang hindi gwapo na mukha ni Haru, habang si Haru ay nakatanggap ng mensahe mula kay Ryo na nagsasabi sa kanya na lahat sila ay naghihintay sa kanya. Dumating si Sakaki sa bahay ni Haru na may dalang mga dessert, ngunit sinabi sa kanya ng isang ginang na kakaalis lang ni Haru papuntang park. Pumunta si Haru sa isang park na may futsal, at nang may baba niya ang bola, dumating din si Sakaki. Tinanong niya si Haru kung bakit siya naririto, lalo na't nais niyang hindi na maglaro ng futsal, at pagkatapos ay sinipa niya ang bola. Sinubukan ni Haru na agawin ito pabalik sa kanya, at pareho silang naglalaro ng kaunti pabalik-balik. Sinabi sa kanya ni Sakaki na ang kanyang mukha ay nagagalit sa kanya at naisip niyang malalampasan siya ni Haru. Napagtanto ni Haru na ang futsal ay isang simpleng laro pagkatapos ng lahat, kung saan kailangan lang niyang manalo, kaya hiniling niya kay Sakaki na makipaglaro sa kanya ng futsal. Pareho silang naglalaro ng ilang oras hanggang sa sila ay mapagod, at pagkatapos ay pinuri ni Haru ang mga kakayahan ni Sakaki sa 1,000 beses. Sinabi sa kanya ni Sakaki na siya ay naglalaro ng futsal mula noong siya ay nasa elementarya, kaya ibinahagi ni Haru ang kanyang kwento na dati din siyang naglalaro noong bata pa siya ngunit huminto sa sandaling inabandona siya ng kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin kay Sakaki sa pagiging isang kalunos-lunos na talunan at sinabi sa kanya na patuloy siyang susulong upang malampasan siya. Naalala ni Sakaki ang isang tao mula sa kanyang nakaraan nang makita niya si Haru, at sinabi sa kanya ni Haru na siya ang kanyang karibal. Kinabukasan, pumunta si Haru sa paaralan at humingi ng paumanhin sa pangkat para sa paggawa ng anumang gulo. Sinabi niya sa kanila na siya ay maglalaro ng futsal pagkatapos ng lahat, at ang koponan ay tinatanggap siya pabalik. Pagkatapos ay pumunta silang lahat para panoorin ang huling laban ng Dalbert versus Akazen High School, kung saan sinabi ni Haru kay Sukiyoka na talagang nasasabik siya para sa laban. Magsisimula ang laban, at kaagad na ipinakita ng kapitan ng Akazenhai ang kanyang mga kasanayan sa kabila ng pagiging kapareho ng laki ni Ryo. Ipinakita rin ni Tennoji ang kanyang mga kasanayan, at sa huli ay nanalo ang Akazenhai sa laban sa pamamagitan ng 2 puntos. Sinabi ni Tennoji kay Kashiragi na hinding-hindi nila matatalo ang mga ito, habang ang parehong mga koponan ay nakatayo sa lineup. Pagkatapos, sinabi ni Haru kay Sukiyoka na si Tennoji ang pinakamagaling na manlalaro at malalampasan niya siya para mabawi ang kanyang nakaraan at ang kanyang ama. Inihayag niya na tinulungan siya ni Sakaki na maibalik ang kanyang pagnanais, at sinabi sa kanya ni Sukiyoka na lahat sila ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Kinabukasan, sina Sakaki at Haru ay nag-practice ng futsal na ikinagulat ng lahat, at ito ay nagpapagalak sa iba pang miyembro na umaasa na silang dalawa ay dapat magkasundo. Ang koponan ay nagtungo para sa isang bakasyon salamat kay Ryo, na ang pamilya ay may cottage sa kanayunan kasama ang isang gym. Ibinahagi ni Sukiyoka na ang pagsasanay ay nakatuon na ngayon sa koordinasyon ng koponan sa pagitan ni Sakaki at Haru, at sinagot ni Yosemite na hindi ito magiging problema mula nang bumalik si Haru sa futsal salamat sa tulong ni Sakaki. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtalo sina Sakaki at Haru, at nang dumaan ang kanilang tren sa karagatan, ang mga unang taon ay nagsimulang matuwa tulad ng isang grupo ng mga bata. Nakarating silang lahat sa kanilang cottage, na itinayo sa tradisyonal na estilo, at sa lalong madaling panahon ay tumungo sa gym para magsanay. Sa panahon ng pagsasanay, muling hindi ipinapasa ni Sakaki ang bola kay Ryo or Haru, sa halip, siya ay nagmamadali sa goal ng mag-isa at nabigong maka-score ng isang goal. Nagkomento si Sabaki pagkatapos na si Sakaki ay hindi bumubuti. Samantala, sinisigawan ni Taiga si Sakaki dahil sa hindi pagpasa ng bola. Idinagdag niya na hindi mananalo ang koponan sa Summer Cup kung hindi siya makapasa, at tumugon si Sakaki na hindi siya pumasa sa mga taong hindi makakatanggap ng mga pasa. Pagkatapos ay hinanap siya ni Sukiyoka at nagbigay ng parehong lumang payo na magtiwala sa kanyang koponan.
Pagkatapos, lahat sila ay tumakbo sa laps, at si Sakaki ay nagtataka kung bakit siya dapat magtiwala sa kanyang mga kasamahan sa koponan kung hindi man sila magaling sa futsal. Pagkatapos nilang lahat, tumakbo si Haru ng mag-isa, at pagkatapos ay sa hot spring, sinabi niya kay Ryo na gusto niyang magsumikap para malampasan si Sakaki. Nangako si Ryo na tutulungan siya, at pareho silang nag-practice. Kinabukasan, hindi sinasadyang sinipa ni Haru ang bola sa labas ng cottage, at pinanood ni Sakaki ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tumatakbo ang koponan, kumakain ng pagkain, nagsasanay ng futsal, at naghahanda ng pagkain tulad ng kung paano ginagawa ang mga bagay sa isang training camp. Nang maglaon, binibigyan ni Suki Yoka ang koponan ng isang araw para makapagpahinga, at sinabi ni Haru kay Ryo na gusto niyang makita ang karagatan. Ang lahat ng mga unang taon ay nagmamadali sa karagatan kung saan sina Taiga at Ryo ay naglalaro sa tubig, habang sinusubukan ni Haru at nabigo na may sama si Sakaki sa karagatan. Pagkatapos ay nakatagpo sila ng futsal team ng Anagawa High School, na isang sikat na celebrity school. Sinabi sa kanila ng mga estudyante ng Anagawa na nasa pribadong beach sila at tinanggihan ang alok ni Haru nang imbitahan niya silang maglaro ng futsal match dahil nasa bakasyon sila. Lahat sila ay sumang-ayon na maglaro ng volleyball sa halip, at sa lalong madaling panahon ang manlalaro ng Anagawa na nagngangalang Tokibana ay nagsimulang maghatid ng mga mabilis na bola sa kanila. Patuloy nilang hindi na ibabalik ang kanyang mga serve, habang ang kasamahan ni Tokibana ay humihiling sa kanya na hayaan siyang maglaro din. Nakuha ni Taiga ang bola, kaya sinerve niya ang bola at pabalik-balik ang magkabilang koponan. Sina Sakaki at Taiga ay nagbanggaan din sa gitna, habang pinagtatalunan ni Sakaki na kanya ang bola. Kapag ipinadala ng mga manlalaro ng Anagawa ang bola sa Koyo, ipinasa ito ni Taiga kay Sakaki, na napagtanto na hindi siya maaaring umatake gamit ang bola. Sa halip ay ipinasa niya muli ang bola kay Taiga, at pinalo ito ng malakas ni Taiga, na humantong sa kanila na umiskor ng goal na ikinagulat ng lahat. Sinimulan ni Sakaki na ipasa ang bola kay Taiga, na humampas nito para maka-score ng ilang score pagkatapos. Tinalakay ng mga miyembro ng Koyo ang pagtutulungan ni Taiga at Sakaki, at sinabi ni Sakaki na hindi siya makapasa sa futsal dahil pareho silang magkaibang sports. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Yosemi ang tungkol sa lahat ng manlalaro sa koponan na pawang mga modelo, idolo, aktor, or mananayaw at ang kanilang koponan ay nasa ika-4 na numero sa Tokyo Tourney. Kinabukasan, nag-ensayo si Sakaki ng futsal kasama si Sabaki at kahit papaano ay ipinasa ang bola kay Ryo, na umiskor ng goal. Mukhang hindi siya masyadong masaya dito, at pagkatapos ay iniisip niya kung paano siya nagbabago dahil iniisip niya ngayon na matatanggap ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pasa. Nolinagan ni Ryo ang pag-uusap ng mga seniors na miyembro tungkol sa pagbabago ni Sakaki, at na ang isang laban sa pagsasanay sa ibang koponan ay magiging mabuti upang subukan ang kanyang husay. Nagmamadali siyang pumunta sa cottage ng Anagawa kung saan siya pumasok sa loob at pagkatapos ay humingi ng pabor sa team. Kinabukasan, ang parehong mga koponan ay nagtitipon upang maglaro ng isang laban sa pagsasanay, at kaagad na naaga ng manlalaro ng Anagawa na nagngangalang Kuryo ang bola at gumamit ng isang espesyal na hakbang upang maka-score ng isang goal. Ang bola ay napupunta muli kay Kuryo, at habang siya ay nagmamadali patungo kay Suki Hyoka, naisip ni Suki Hyoka na ipapasa niya ang bola sa kanyang miyembro ng koponan, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Ngunit si Kuryo ay nagmamadali lamang sa goal ng mag-isa at sinubukang umiskor ng isang goal. Pinahinto ni Taiga ang bola, at sa susunod, ipinasa ang bola kay Haru, na nagtangka din na maka-score, ngunit pinigilan siya ng goalie ng Anagawa. Nagulat si Sakaki nang makita ang pagganap ni Haru, at pagkatapos ay sinubukan ng magkabilang koponan na maka-score ng ilang goal. Si Kuryo ay nakaharap kay Sakaki at pareho silang nagsisikap na malampasan ang isa't isa. Pagkatapos ay nakakuha si Sakaki ng isang inkling ng common sense, na bihira para sa kanya, kaya ipinasa niya ang bola kay Suki Hyoka, at si Ryo ay naka-score ng isang goal. Pinupuri ng lahat ang mahusay na pagpasa ni Sakaki habang si Sakaki ay nagtataka kung bakit kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nang maglaon, magkasamang naghapunan ang magkabilang koponan kung saan nanatiling malalim ang iniisip ni Sakaki.
Tinatalakay ng mga senior na miyembro ng KOYO na ang estilo ng koponan ng Anagawa ay nagsasangkot ng mga individual na estilo ng paglalaro, at hindi sila naglalaro ng magkasama bilang isang koponan. Nagkomento din sila na ang estilo ng paglalaro ni Kuryo ay kahawig ni Sakaki, at kapag binanggit ni Ryo ang parehong katotohanan kay Sakaki, na-offend siya dahil mayroon siyang mga issue sa galit. Sinabi niya sa kanya na hindi siya katulad ni Kuryo, at pagkatapos ang mga koponan ay masaya na kumakain ng hapunan ng magkasama. Hindi nagtagal ay umuwi na ang koponan ng Koyo, at habang nasa daan, iniisip ni Sakaki ang lahat mula sa payo ni Sukiyoka hanggang sa kanyang nakaraan sa panahon ng laro. Napagtanto niya na nagsimula siyang maniwala na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang mga kasamahan ngayon. Pagkatapos sa paaralan, ang lahat ay nakita ang mga online modeling pictures ni Ryo at Taiga, na nagiging viral. Ipinaliwanag ni Taiga na pumayag si Ryo na magpakuha ng litrato kapalit ng laban sa koponan ng Anagawa. Nang maglaon sa break, nagtataka si Ryo kung bakit hindi gaanong bumubuti ang koordinasyon ng team kay Sakaki kahit na madalas silang tumatambay pagkatapos ng klase at kumakain ng magkasama. Siya ay nagkomento na si Sakaki ay tila naiinis sa tuwing siya ay nagpapasa, at si Haru ay nagtalo na si Sakaki ay nagsusumikap para sa koponan. Iminumungkahi ni Taiga na dapat maging open up si Sakaki at baka kung susubukan niya ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay hindi siya mag-aatubili. Kinabukasan sa Mamomi High School, walang pumupunta para mag-practice, kaya pumunta si Yokimura sa mga silid-aralan ng kanyang mga kasamahan sa koponan at isa-isang hinihila silang lahat palabas para magsanay ng futsal. Lahat sila ay tumakbo papasok, kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan na patuloy na nagrereklamo na parang isang grupo ng mga talunan, at ang redhead na si Kamuri ay nagkomento na gusto niyang mag-shoot ng mga goal dahil umaakit ito sa mga kababaihan. Sa Koyo High, nagsasanay din si Sakaki sa pag-shoot ng mga goal, at nang dumating si Sabaki, tinanong niya siya kung bakit mas mahusay na gumawa ng mga pasa sa isang tao kaysa sa pag-score ng mga goal. Sinimula ni Sabaki na magsalita na sa futsal, ang paggawa ng mga pasa sa isang tao ay nagdaragdag ng pagkakataong maka-score ng higit pang mga goals, dahil kung saan ito ay minsan mas mahusay na ipasa ang bola sa isang tao, lalo na kung ikaw ay hinaharangan ng isang kalaban. Tinanong ni Sakaki ang pinakapangunahing tanong sa mundo, paano kung hindi nakapuntos ang ibang miyembro ng koponan kahit na ipasa mo sa kanya ang bola? Para sa kanilang susunod na laban, makalaro ang Koyo laban sa Mamomi High School, at sinabi ni Yosemi sa team na medyo kakaiba ang laro ng mga Mamomi Boys dahil naglalaro ang mga miyembro ng team ng ilang hindi inaasahang mga galaw. Sinabihan ni Sukiyoka ang koponan na manalo upang maabot ang nangungunang 8, at napansin ng mga miyembro ng Koyo na nakikipagsiyahan ang mga miyembro ng Mamomi sa mga manunood. Parehong pumasok ang mga koponan sa court, at nang magsisimula na ang laban, sinabi ng isa sa mga miyembro ng Mamomi kay Sukiyoka na si Yokimura ay ang kanyang malaking tagahanga. Sinabihan niya si Yokimura na kunin ang pirma ni Sukiyoka, at binati sila ni Sukiyoko ng good luck, na nagpasaya kay Yokimura. Ang bola ay napupunta kay Haro, ngunit bago niya makuha ang pagkakataong ipasa ito, inagaw ni Kamuri ang bola mula sa kanya at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa goal. Sinipa niya ang bola, ngunit hinarang ni Taiga ang goal at ibinato ang bola pabalik sa court. Tinanggap ni Haro ang bola at ipinasa ito kay Sakaki, na muling nagsimulang magkaroon ng existential crisis kung dapat niyang pilitin or ipasa ang bola. Sinabihan siya ni Sukiyoka na ipasa sa kanya ang bola, at nang si Sakaki ay naharang ng dalawa sa mga miyembro ng Mamomi, ipinasa niya ang bola kay Sukiyoka, na ikinagulat ng lahat. Ipinasa ni Sukiyoka ang bola kay Haro, na pagkatapos ay ipinasa ito kay Ryo, at ipinasa naman ni Ryo kay Sakaki. Sa sorpresa ng lahat, ipinasa muli ni Sakaki ang bola kay Ryo, at napanatili ni Ryo ang momentum habang nai-score niya ang ikatlong goal ng Koyo. Sinabihan ni Sakaki si Sukiyoka na tumakbo mismo sa gitna para matanggap ang pasa, habang ang iba pang mga miyembro ng koponan ay umakma sa kanyang pangunahing kasanayan. Inagaw ni Sakaki ang bola sa Mamomi, at habang sinusundan siya ng isa sa kanilang mga manlalaro, ipinasa niya ang bola kay Sukiyoka, na ipinasa ito kay Haro. Pagkatapos ay inagaw ni Kamuri ang bola mula kay Haro, ngunit inagaw ni Sakaki ang bola mula sa kanya. Inagaw muli ni Kamuri ang bola sa kanya at tumakbo patungo sa goal.
Umiskor siya ng goal, na dinadala ang score ng Mamomi sa 2 laban sa score ng Koyo na 3 goal. Iniisip ni Tsukioka kung paano sila hindi makakapag-relax dahil sa kakaibang estilo ng paglalaro ng mga manlalaro ng Mamomi, at sinabihan ni Haru si Sakaki na ipasa rin sa kanya ang bola, na sinang-ayunan ni Sakaki. Natanggap ni Tsukioka ang bola, kaya ipinasa niya ito kay Sakaki, at tumakbo si Haru sa gitna para makatanggap ng pasa mula sa kanya. Nagsimulang magpasa si Sakaki, ngunit sa huling segundo ay nag-freeze ang kanyang paa at napagtanto niya na ayaw niyang ipasa ang bola kay Haru. Pinipilit pa rin niyang ipasa ang bola, ngunit sa halip ay lumabas ang bola sa court. Ang miyembro ng Mamomi na nagngangalang Natsuki ay nakakakuha ng libreng sipa, ngunit nag-aaksaya siya ng oras sa pakikipag-ugnayan sa ilang mga babae sa audience, kaya ang Koyo na lang ang nakakuha ng libreng sipa. Nakaharap ni Sakaki ang isa sa mga manlalaro ng Mamomi, na gumagamit ng magarbong panlilinlang upang mag-dribble ng bola palayo kay Sakaki. Pagkatapos ay sinubukan niyang maka-score, ngunit hinaranggan ni Taiga ang goal. Ang bola ay napupunta muli kay Natsuki, at siya ay gumagamit ng isang hindi pangkaraniwang hakbang upang maka-score ng isang goal. Nagalit si Sakaki nang makitang nakatabla ang score sa kabila ng paglalaro laban sa isang mababang antas na koponan. Nagpapatuloy ang laban nang muling humarap si Sakaki kay Natsuki. Ipinasa niya ang bola kay Ryo, ngunit inagaw ni Yokimura ang bola kay Ryo. Sinubukan ng player ng Mamomi na maka-score, ngunit na-block ni Taiga ang kanyang shot. Napunta ang bola kay Haru, ngunit inagaw ni Kamuri ang bola mula sa kanya at umiskor ng isa pang goal. Ipinagdiriwang ng mga miyembro ng Mamomi ang kanilang pangunguna habang si Sakaki ay nagagalit dahil mayroon siyang mga isyu sa galit gaya ng dati. Sa susunod, ang mga manlalaro ng Mamomi ay umiskor ng isa pang goal na nagdaragdag sa kanilang score, at iniisip ni Sakaki kung paano hindi na nila dapat pa-scorein ng puntos ang kalaban. Natanggap niya ang bola, at sa sandaling iyon ay inagaw ng isa sa mga manlalaro ng Mamomi ang bola mula sa kanya. Ipinasa niya ito kay Kamuri, na naghahanda sa pag-shot, ngunit sa sandaling iyon tumunog ang sipol na nagpapahayag ng pagtatapos ng first half. Sa panahon ng break, pinag-uusapan ng mga miyembro ng Koyo kung gaano ka-unpredictable ang iba pang mga manlalaro habang si Sakaki ay nananatiling asar sa pagkatalo sa kanyang sarili ng isang grupo ng mga baguhan. Pinag-uusapan ng mga miyembro ng Mamomi kung gaano sila kakol at nagre-relax sila gaya ng dati, habang napagtanto ni Yokimura na maaari talaga silang manalo kung patuloy silang maglaro ng ganito. Sinabihan ni Tsukioka si Sakaki na maupo sa second half, at pinayuhan siya ni Yosemi na magkaroon ng karanasan sa pamamagitan ng panonood sa paglalaro mula sa gilid. Pumasok si Sabaki upang palitan si Sakaki, at habang nagtitipon ang mga manlalaro sa court para laruin ang second half, nag-high five sina Sabaki at Tsukioka sa isa't isa. Tinalakay ng mga miyembro ng Mamomi ang magandang hitsura ni Sabaki habang nagkokomento maging ang komentariste kung haantong sa paghabol ang Koyo sa substitution ni Sabaki. Nagpapatuloy ang laban at gumawa si Sabaki ng isang maayos na pagpasa kay Tsukioka, na nagpasa ng bola kay Ryo. Ang bola ay naipapasa sa pagitan ng mga manlalaro ng Koyo ng maayos dahil sa tumpak na mga kasanayan sa pagpasa ni Sabaki. Ipinasa ni Ryo ang bola kay Tsukioka, at pagkatapos ay umiskor siya ng goal. Sumunod, hinarap ni Sabaki si Kamuri, at sinubukan siyang linlanggan ni Kamuri sa pamamagitan ng paggamit ng magarbong footwork, ngunit nagawa ni Sabaki na nakawin ang bola mula sa kanya sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanya ng malapitan at ipinasa ang bola kay Tsukioka. Pinagmamasdan ni Sakaki ang lahat ng ito habang iniisip niya kung paano malapit na binibigyang pansin ni Sabaki ang mga galaw ng lahat, dahil sa kung saan hindi siya malilinlang ng kanyang mga kalaban, at dahil sa kung saan siya ay makakagawa ng ganoong kahusay na mga pasa. Nilampasan ni Tsukioka ang dalawa sa mga miyembro ng Mamomi at ipinasa ang bola kay Ryo, na umiskor ng isa pang goal. Dahil nakatabla ang mga score, nag-anunsyo si Tsukioka ng timeout at pagkatapos ay tinanong si Sakaki kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa court kung may natutunan siya sa panonood kay Sabaki. Muling pumasok si Sakaki sa court at hinarap si Natsuki, ngunit sa pagkakataong ito ay pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang mga galaw at inagaw ang bola sa kanya. Nagmamadali siya patungo sa goal,
ngunit hinarang siya ng isa sa mga manlalaro ng Mamomi, kaya pagkatapos na pag-isipan ito ay ipinasa niya ang bola kay Tsukioka, na nasa perpektong posisyon para maka-score. Sinubukan ni Kamuri na nakawin ang bola mula kay Tsukioka, dahil sa kung saan ang shot ni Tsukioka ay hindi umabot sa goal. Napagtanto ni Sakaki na na-score sana nila ang goal kung naipasa niya ang bola ng mas maaga. Muling inagaw ni Sakaki ang bola sa Mamomi, at naipasa ang bola sa pagitan ng mga miyembro bago ito bumalik muli kay Sakaki. Hinaranggan siya ni Yokimura, kaya sinubukan ni Sakaki na ipasa ang bola sa sinuman, ngunit napagtanto niya na maaari lamang niyang ipasa ito kay Haro, na nagmamadali patungo sa goal. Nag-freeze siya sa kalagitnaan, kaya inagaw ni Yokimura ang bola mula sa kanya. Pagkatapos ay inagaw ni Tsukioka ang bola mula kay Yokimura at ipinasa ito kay Ryo, na nag-shoot ng bola patungo sa goal. Na-block ang kanyang shot, at gumamit si Haru ng isang espesyal na hakbang para maka-score ng goal. Iniisip ni Sakaki kung paano hindi siya nakakagawa ng simpleng pagpasa kay Haru. Samantala, nakuha ng mga manlalaro ng Mamomi ang bola, at ang bola ay naipapasa kay Kamuri. Sinubukan niyang maka-score, ngunit ipinagtanggol ni Taiga ang goal at ibinalik ang bola kay Ryo. Ipinasa niya ang bola kay Sakaki, na ipinasa ito pabalik sa kanya, at ang bola pagkatapos ay ipinasa kay Haro. Sinubukan ni Haro na ipasa ito kay Ryo, ngunit nauwi sa pagsipa ng bola sa labas ng court. Nag-timeout si Kamuri, at habang nagre-refresh ang mga manlalaro ng Mamomi sa kanilang sarili, tinanong ni Yokimura si Kamuri kung ano ang kanyang diskarte. Inihayag ni Kamuri na nag-timeout siya para makapagpahinga, at napagtanto ni Yokimura na pagod na ang kanyang koponan dahil hindi nila sinanay ang mga pangunahing kaalaman. Napansin din ng mga miyembro ng Koyo na pagod na ang kabilang koponan, at sinabihan sila ni Sabaki ng isang plano upang harapin ang koponan ng Mamomi. Nagpapatuloy ang laro nang makuha ni Yokimura ang bola, at ipinasa niya ang bola pabalik, ngunit si Haro ay sumulpat at inagaw ang bola. Ayon sa mga tagubili ni Sabaki, sinubukan niyang maka-score ng goal, ngunit pinigilan ito ng goalie at ibinalik ito kay Yokimura. Nilampasan ni Yokimura ang dalawa sa mga manlalaro ng Koyo at nagmadaling mag-isa sa goal. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang espesyal na hakbang upang maka-score ng isang goal, dahil dito nakatabla ang Mamomi sa Koyo. Nagpapatuloy ang laban at tumaas ang score ng Koyo ng 2 puntos habang parehong umiskor ng mga goal sina Tsukioka at Ryo. Sa 2 minutong natitira bago matapos, iniisip ni Yokimura kung wala na bang pag-asa na manalo ngayon, at sumigaw si Kamuri ng malakas upang hikayatin ang koponan na magpatuloy sa paglalaro. Bilang huling pagsisikap, nag-coordinate ang mga miyembro ng Mamomi para ipasa ang bola kay Kamuri, na nag-shoot ng bola patungo sa goal, ngunit na-block ni Taiga ang kanyang shot, at sakto namang tumunog ang buzzer. Nanalo ang Koyo sa laro sa pamamagitan ng 2 puntos, at sa dulo ay nakipagkamay sina Tsukioka at Yokimura na parang magkapatid. Pagkatapos, habang naglalakad pa uwi ang mga miyembro ng Mamomi, isa sa kanila ang nagmumungkahi na magkaraoke, habang ang iba ay nananatiling malungkot sa kanilang pagkatalo. Sinabi sa kanila ni Yokimura na dapat silang patuloy na magsanay upang manalo ng higit pang mga laro, at ang iba ay sumang-ayon dahil masaya lang maglaro kung mananalo sila sa laban. Kinabukasan, naisip ni Sakaki ang coordinated move na ginawa ni Haro at Ryo sa huling laro, at kalaunan ay pinag-usapan ng lahat ng miyembro ng Koyo ang kanilang huling laban, na kailangan nilang magsikap dahil natalo lang sila sa laban dahil sa mahinang stamina ng mga manlalaro ng Mamomi. Ibinunyag ni Ryo na sila ni Haro ay nagkakaroon ng mga lihim na sesyon ng pagsasanay, dahil sa kung saan inilabas nila ang kanilang espesyal na hakbang, at ipinahayag ni Haro na magsanay ng mas mahirap para talunin ang Dalbert. Pagkatapos, tinanong ni Taiga si Sakaki kung ayos lang siya para sa mga susunod na laban, at sinabihan siya ni Ryo na mag-layoff dahil ang mga pasa ni Sakaki ay bumubuti ng husto. Sinimulan ni Ryo at Haro na talakayin ang kanilang espesyal na galaw, na ikinagalit ni Sakaki, kaya lumayo siya sa kanila, at nagkomento si Taiga na galit si Sakaki dahil may isang taong gumawa ng hakbang kasama si Haro na sinadya niyang gawin sa orihinal. Kinabukasan, nilapitan ni Haro si Sakaki sa oras ng pahinga at tinanong siya kung bakit ang kanyang cross-kick move kay Ryo ay labis siyang nakakaabala. Kapag hindi siya nagbibigay ng tamang sagot, tinanong niya ito kung hindi niya ipinapasa ang bola sa kanya dahil siya ay mahina sa paglalaro.
Hindi na siya muling sumagot, kaya umalis na si Haru, naiwan ang sad boy. Pagkatapos ay nagsasanay si Haru ng futsal ng mag-isa, at sinabi ni Taiga kay Ryo na huwag siyang istorbohin. Sa susunod na laban ng Koyo, para sa huling goal, ang bola ay inagaw mula kay Sakaki, kaya inagaw ito pabalik ni Haru at ipinasa ito kay Ryo, na umiskor ng goal. Pagkatapos ay nanalo ang Koyo High sa laban sa pamamagitan ng 2 puntos na lead, na nag-uudyok sa kanila sa semifinals. Pagkatapos, tinanong ni Haru si Sakaki kung nakita niya ang kanyang paglalaro. Naglalakad si Sakaki sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin, at sinundan siya ni Haru. Nadatnan ni Sakaki ang isang dating kasamahan niya na nagtanong sa kanya kung kumusta si Nagato. Naasar dito si Sakaki, at sinabi sa kanya ng kanyang dating kasamahan sa koponan na hindi na siya makapaghintay na maglaro laban sa kanya sa semifinals. Nasaksihan ni Haru ang lahat ng ito, kaya tinanong niya si Sakaki tungkol sa ibang lalaki, ngunit hindi lang siya pinansin ni Sakaki. Ang semifinals match sa Teayos High School ay magsisimula, at ang Koyo High ang lamamang mula sa get-go habang sila ay umiskor ng kaliwa at kanan. Nakakatulong sa pag-iskor ng mga goal ang team sa pagtutulungan ni Ryo at Haru, at nagkomento si Yosemi na ang paglaki ni Haru ay nakakatulong ng husto sa team. Samantala, si Sakaki ay tila nagkakaroon ng mga isyu habang siya ay nagpupumilit na maglaro ng maayos, at maging si Haru ay napansin ito sa panahon ng laban. Nanalo sila sa semifinal match, at pagkatapos ay pinupuri ng lahat ang kakayahan ng isa't isa. Pinapurihan ni Sukiyoka ang mga kasanayan sa pagpasa ni Sakaki, at tumugon siya na kailangan pa niyang magsanay ng higit pa sa kanyang mga pasa. Nang maglaon, sinabi ni Sabaki sa iba na siya ay nag-aalala kay Sakaki dahil siya ay tila nag-aalangan sa lahat ng oras. Pagkatapos ay sinabihan ni Sukiyoka si Sabaki na maging handa na palitan si Sakaki sa huling laro, at hindi sinasadyang narinig ito ni Sakaki. Ipinaliwanag ni Sukiyoka sa iba na mahina ang focus ni Sakaki, na maaaring makaapekto sa laban, at umalis si Sakaki nang marinig ito. Sa pag-uwi, nadatnan ni Haru ang dating kasamahan ni Sakaki, kaya tinanong niya ito kung ano ang sinabi niya kay Sakaki, at sinabihan niya si Haru na tanungin si Sakaki kung sino si Nagato. Pagkatapos ay nadatnan ni Haru si Sakaki na nagsasanay ng futsal ng mag-isa, kaya tinanong niya siya tungkol kay Nagato, at sinabi sa kanya ni Sakaki na isipin ang sarili niyang negosyo. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Haru na maaari niyang matanggap ang kanyang mga pasa, at kung sila ay mag-coordinate ng magkasama, maaari silang manalo sa finals. Naalala ni Sakaki na dati ay ipinapasa lang niya ang bola kay Nagato at sa kanyang koponan. Pagkatapos ay napagtanto niya na ipinaalala sa kanya ni Haru si Nagato, kaya sinabi niya kay Haru na hindi niya ipapasa ang bola sa kanya. Pagkatapos, sa paaralan, sinabi ni Sakaki sa ilang mga mamamahayag na ang futsal ay nakasalalay sa mga individual na kakayahan ng mga manlalaro. Ibinahagi rin niya na nagpapasa lang siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, at nagkomento ang reporter na si Nagato ay tila nalugmok siya kamakailan. Bago ang isang malaking runner-up na laban, tinanong ni Nagato si Sakaki kung naisipan niyang ipasa ang bola sa iba, at nagsimula siyang magreklamo kung paano hindi na niya matatanggap ang kanyang mga pasa dahil hindi na siya makakasabay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nasa ibang level si Sakaki, kaya hindi na niya matatanggap ang kanyang mga pasa. Pagkatapos nito, huminto si Nagato sa futsal, at palaging naglalaro si Sakaki ng mag-isa nang hindi ipinapasa ang bola sa sinuman. Sa kasalukuyan, si Sakaki ay nananatiling malalim sa pag-iisip sa kabila ng walang mga selula ng utak, at nagkomento si Yosemi na si Sakaki ay maaaring nanerbiyos lamang, dahil sa kung saan siya ay tila nahiwalay. Iniisip ni Sakaki ang sinabi niya kay Haru tungkol sa hindi na pagpasa sa kanya ng bola, at sinabi ni Sukiyoka kay Sabaki na kailangan nilang makita ang pagganap ni Sakaki upang hatulan kung ayos lang siya. Nagpa siya sina Sabaki at Sukiyoka na manalo sa laban para maabot ang nationals. Habang tinatalakay ng koponan ng Dalbert ang pag-akyat ng Koyo sa finals mula nang huli silang matalo sa unang round, ipinaalala ni Kashiragi sa kanyang koponan na kailangan nilang pabagsakin ang Akazenhai. Naalala niya kung paano siya tinuya ni Tennoji tungkol sa pagiging isang kalunos-lunos na talunan. Samantala, ang buong koponan ng Akazenhai High School ay nakarating sa venue para manood din ng laban, at ang kanilang kapitan na Sei ay nagkomento na dapat din nilang bantayan ang kanilang mga kaaway.
Tinalakay nila ang pagbabalik ni Tsukioka mula sa Spain, at may nagpaalala kay Tennoji tungkol sa kanyang one-on-one na laban kay Haro. Bago ang laban, ang magkabilang koponan ay nagkukumpulan, at sinabi ni Tsukioka sa kanyang koponan na gamitin ang mga aral mula sa kanilang pagsasanay upang manalo sa laban upang sila ay makapasok sa finals. Si Kashirogi ay umusbong ng ilang katulad na mga salita sa kanyang koponan, at pagkatapos ay sinabi ng komentarista sa madla ang tungkol sa bawat individual na miyembro ng parehong koponan. Ang parehong mga koponan pagkatapos ay pumila, at sinabi ni Tsukioka kay Kashirogi na ang laban ay hindi magiging katulad ng laban sa Fresh Cup. Nagsisimula ang laban habang sinisimulan ng Dalbert ang bola, ngunit mabilis na inagaw ni Sakaki ang bola. Tiniyak ni Sakaki sa kanyang sarili na kaya niyang pamahalaan ng maayos nang hindi pumapasa kay Haro, at doon natapos ang first half. Pinupuri ni Haro ang mga kakayahan ni Sakaki, ngunit hindi lang siya pinapansin ni Sakaki habang si Kashirogi ay nag-aalboroto habang walang katapusang pagrereklamo tungkol sa pagkadehado sa laro. Sinabihan siya ni Koga na huminto sa pagkataranta dahil maaari silang maka-score ng higit pang mga goals sa second half, habang iniisip ni Sakaki ang sandali ng kanyang pag-alis kasama si Nagato. Sinabi niya sa kanyang sarili na maaaring dumistansya si Haro sa kanya kung hindi niya matatanggap ang kanyang mga pasa tulad ni Nagato, kaya mas mabuting huwag na lang ipasa sa kanya. Iniisip ni Sabaki ang ideya ni Tsukioka na magkaroon ng isang koponan kung saan itinutulak ng lahat ang kanilang sarili na maging pinakamahusay na bersyon at kung saan ang lahat ay nagtitiwala sa isa't isa. Si Kazanen ay nagmamadaling mag-isa patungo sa goal, at sa huling sandali, naagaw ni Tsukioka ang bola mula sa kanya. Ipinasa niya ito kay Ryo, na sinipa ito para maka-score ng goal, ngunit na-deflect ng goalie ng Dalbert ang kanyang shot. Ang bola ay napupunta kay Koga, na nagpadala nito kay Kashirogi, at ginamit ni Kashirogi ang kanyang espesyal na galaw para maka-score ng goal mula sa napakalayo. Napansin ni Koga na hindi ginamit ni Kashirogi ang kanyang espesyal na galaw mula noong laro nila ng Akazanhai, at ipinaalala ni Kashirogi kay Kazanen na sila ay isang malakas na koponan. Ang parehong mga koponan ay nagpupumilit na makalampas sa isa't isa, at pagkatapos ay umiskor si Koga ng isa pang goal, na dinala ang iskor ng Dalbert sa 4 na puntos laban sa 3 puntos ng Koyo. Sinubukan ni Sakaki na harangin si Koga ng marahas at halos mapahamak, ngunit ginawa pa rin ni Koga ang kanyang pag-shoot. Pinalihis ni Haro ang bola sa kalagitnaan, at ang bola ay lumabas sa court, kaya ang Dalbert ay nakakuha ng libreng sipa. Sinipa ni Kazanen ang bola, at nakuha ng Koyo ang bola. Ipinasa ni Sakaki ang bola kay Tsukioka, na ipinasa ito kay Ryo, at sinubukan ni Ryo na maka-score, ngunit ang kanyang shot ay napalihis ng isa pang goalie. Natanggap ni Akazanhai ang pinalihis na bola at umiskor ng goal, na nagdala ng mga puntos ng magkabilang koponan sa isang tabla. Napansin ni Kashirogi ang mataas na panganib ng kabilang koponan, kaya lumipat siya kay Futaba. Nalampasan ni Futaba si Sakaki at ipinasa ang bola kay Kazanen upang mag-goal, ngunit maayos na inagaw ni Tsukioka ang bola mula sa kanya at ipinasa ito kay Sakaki. Dumiretso si Futaba kay Sakaki, kaya nawala ni Sakaki ang bola, at nailigtas ni Haro ang bola mula sa paglabas ng court. Ang bola ay sunod na napupunta kay Kashirogi, at ipinasa niya ito kay Futaba, na umiskor ng goal. Nakuha ni Sakaki ang bola, at habang hinaharangan siya ng mga manlalaro ng Dalbert, napagtanto niya na ang pinakamagandang opsyon ay ipasa muli ang bola kay Haro. Naalala niya ang mukha ni Nagato ngunit naaalala rin niya ang mga salita ni Haro sa kanya na hihijitin siya nito at ipapasa sa kanya. Sa gulat ng lahat, sa wakas ay ipinasa niya ang bola kay Haro, ngunit pumasok ang goalie ng Dalbert at ninakaw ang bola. Dinidribble niya ang bola at ipinasa ito kay Kashirogi, na umiskor ng goal. Nagalit si Haro, at sinigawan niya si Sakaki na bigyan siya ng seryosong pasa sa halip na isang matamlay. Nag-timeout ang Koyo team habang ang mga manlalaro ay patuloy na nagtatalo, at si Haro ay nagreklamo na ang pasa ay hindi seryoso at na alam niyang si Sakaki ay hindi nagtitiwala sa kanya. Lumapit sina Ryo at Taiga upang basagin ang kanilang pagtatalo, at nagpapatuloy ang laban sa pagkakaroon ng 2 puntos na lead ng Dalbert team. Nakuha ni Haro ang bola, at nagkomento si Koga na hindi siya mananalo laban sa kanila kung nakikipaglaban siya sa kanyang kasamahan sa koponan. Nag-ambala si Haro,
kaya ninakaw ni Koga ang bola mula sa kanya at ipinasa ito kay Kazanen, ngunit na-intercept ni Tsukioka ang pasa sa kalagitnaan. Ipinasa niya ito kay Ryo, na nagtangkang umiskor, ngunit hinaranggan ng goalie ang kanyang shot. Dumating ang bola kay Haro, at ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw para maka-score ng goal. Sa susunod, sinubukan ni Sakaki na umiskor ng goal, ngunit hinaranggan ng goalie ang kanyang shot at ipinadala ang bola pabalik sa court. Pagkatapos ay ginamit ni Kazanen at Sei ang kanilang espesyal na combo move upang maka-score ng isa pang goal, na nagpapataas ng mga goal ng Dalbert sa 7. Ang parehong mga koponan ay nagsusumikap ng husto, at sa susunod, si Ryo ay umiskor ng isa pang goal. Iniisip ni Sakaki ang pasa na ginawa niya kay Haro habang si Kashirogi ay nakaharap kay Tsukioka, at sinabi sa kanya na ang kanyang pagtuon sa pagtutulungan ng magkakasama ay hindi nagpapabuti sa kanyang mga individual na kasanayan. Ibinahagi ni Tsukioka na naniniwala siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan, at pagkatapos ay gumawa siya ng mahirap na pagpasa kay Sakaki. Iniisip ni Sakaki kung paano pagkatapos makipagtalo sa kanya ni Haro, sinabi sa kanya ni Sakaki na hindi siya seryosong pumasa sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sabaki na tumutok sa paglalaro ni Tsukioka para matuto ng leksyon. Sa kasalukuyan, nagsusumikap si Sakaki upang maabot ang pasa ni Haro, at may 2 minuto na natitira bago matapos ang laro, ipinasa niya ang bola kay Tsukioka, na umiskor ng goal. Napagtanto ni Sakaki na dati ay inihagis niya kay Haro ang isang simpleng pasa nang hindi ito masyadong nahihirapan, at sa 1 minutong natitira, ang magkabilang koponan ay nagpupumilit na maka-score ng goal. Si Kashirogi ay nagsimulang gumawa ng kanyang espesyal na galaw, ngunit ninakaw ni Haro ang bola mula sa kanya. Napunta muli ang bola sa Dalbert habang ginagamit ni Sei at Kazanen ang kanilang espesyal na galaw para maka-score ng goal, ngunit hinarang ni Taiga ang kanilang shot. Ibinalik niya ang bola kay Ryo, na sumipa ng bola patungo sa goal, ngunit nakaharang ang goalie ng Dalbert sa kanyang shot. Nakuha ni Kashirogi ang bola, at sa pagkakataong ito, kapag sinubukan niyang maka-score, hinaranggan ni Haro ang kanyang shot sa pamamagitan ng pagpasok sa daan. Hinaranggan din ni Ryo ang isa pang shot ng Dalbert, at natanggap ni Sakaki ang bola. Napagtanto niya na muli ang lahat ay naharangan maliban kay Haro, ngunit nag-aalangan siyang ipasa ang bola sa kanya. Sinisigawan siya ni Haro upang manalo sa laban, at nagpa siya si Sakaki na subukan ang mga kasanayan ni Haro. Kaya ginagamit niya ang kanyang espesyal na galaw para ipasa ang bola kay Haro. Ang bola ay pumunta ng buong bilis kay Haro, na tumanggap nito at bilang kapalit ay gumagamit ng kanyang sariling espesyal na galaw upang sipain ito patungo sa goal. Ang kanilang combo move ay naka-score ng isang goal, at pagkatapos ay tumunog ang sipol, na nagpapahayag ng pagtatapos ng laban. Nanalo ang Koyo team sa laban salamat sa huling punto, at sinabi ni Sabaki kay Tsukioka na sa wakas ay nabuo na ang kanyang dream team. Ang parehong mga koponan ay pumila, at ibinahagi ni Tsukioka kay Kashirogi na ang panalo ay salamat sa buong koponan. Pinapanood ni Arashi ang kanyang anak sa kanyang telepono, at nang makita ni Haro ang mga manlalaro ng Akazenhai na umaalis sa stadium, sinabi niya kay Tennoji na malalampasan niya siya. Sinabi niya sa Koyo na makikipaglaro sila sa kanila sa finals, at nagsimulang ma-excite si Haro tungkol sa paglalaro ng mga laban sa pambansang antas.